Ayan, so muli natin binabati ng isang maligayang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila. So, kung alam nyo, hindi, may MA ako, Master of Arts in Literature Filipino, thesis option. So, batch 2021 ako, yes, pandemic batch ako. Pero, 2014 na ako nag-start na mag-MA. 2015, tapos ko na yung coursework. Na-stuck ako sa compre and sa thesis. Pero, madaming pinagdaanan, pero ang importante ay nakagraduate tayo ng MA sa sa kagawaran ng Filipino. Ayun, so bilang celebration, pakikiisa, naglabas si Linya Linya ng t-shirt collaboration with kagawaran ng Filipino. So dumating na yung akin, pinipili ang Filipino, Linya Linya times kagawaran ng Filipino. Yay! So yun lang, so nandito din ako para i-promote ang kagawaran ng Filipino sa mga nagbabalak na mag-MA. Consider nyo ang kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila. Meron silang MA sa Panitikang Filipino. So may thesis option, non-thesis option. Actually, hindi ko na kabisado kasi 2014, 2015 pang mga courseworks ko. So hindi ko na alam yung mga current offerings. Pero if I were you, kung may choice lang din ako, pipiliin ko ulit mag-aral, maging full-time student, pahingi lang ng pang-tuition, hindi, joke lang. Sobrang dami kong natutunan sa kagawaran ng Filipino. Actually, choice ko siya, pinipili ang Filipino. Kasi dati, sa lumang curriculum, may 3 core Filipino. Kinukuha ito ng lahat ng Atenista. Phil 11, mga maikling kwento, tula, nobela. Phil 12, compositions, essays, sa pagkakaalala ko, grammar. Phil 14, panitikan ng Pilipinas mula pre-colonial hanggang contemporary yung panitikan. Yun yung, kasi ngayon alam ko Phil 1, Phil 11, Phil 12. Basta dalawa na lang yung Filipino sa bagong curriculum. Tapos nag-shift ako from my original course to my undergrad, naging interdisciplinary studies. Kinuha kong isang track is Filipino Lit. So, ayun, kinuha ko mapanoorin kasaysayan ng panitikan ng Pilipinas. Ay, sige, mag-promote na din ako ng mga profs. Phil 11 ko si Sir Gary De Villes. Phil 12, Ma'am Claudette Ulit. Phil 14, Dr. Gemma Pamintuan. Mapanoorin kasaysayan, undergrad, Sir Derain. Lit Theory, Sir Alvin Yapan, Doc Vim Yapan. Tapos, Pop Culture, mga pelikula kay Sir Jet Tenorio. Feminism, Sir Aris, Doc Jaya, Sir Joseph. Pagtuturo ng Filipino, Doc Coralu Santos. Yun yung mga undergrad ko. Actually, yung pagtuturo ng Filipino, in-overload ko pa yun. Tapos, fresh grad, hindi ko pa alam gagawin sa buhay. Sige, apply tayo MA. Kasi yung isang sister ko nag-masters sa math naman. So ako, parang dali lang ng master. Sige, apply tayo. Thesis option. Kasi may chance din na mag-PhD after. Sige, thesis option tayo. So, ito yung mga tinik kong elective sa MA. Phil 200, pamamaran ng pananaliksik, Ma'am Lot Francisco. 201, Lit Theory, Sir Joseph, Doc Joseph Salazar. Panitikang Timog Silangang Asya, Sir Aris Atienza, mga short stories, and isang Indonesian novel. Nandun yun actually, yung This Earth of Mankind, yung isang binasa namin. So, mga iba't ibang maikling kwento ng Southeast Asia. Second sem, Phil 202, Kritisismo, Doc Vim Yapan, Kritisismo ng Panitikan. Kala mo, dali ng criticism, hindi. Taka Lit Theory, yung love-hate relationship with Lit Theory. 203 is Mapanoorin Kasaysayan, Sir Ariel Diccion of Spit Manila, siya yung prof ko. Sobrang fun. And Panitikang Chino, Filipino by Sir Makilim. Tapos, may 6 units na free electives sa nung time namin na hindi ko alam sa current curriculum. So, nagpaalam ako sa grad ko or saka sa chair. Tapos, pinayagan nila ako. So, nagtinik ko siya under Department of Sociology and Anthropology. Yung fieldwork, dati Ateneo Cultural Laboratory ang pangalan. Ngayon, anong field school na nag-rebrand sila eh. Hindi na Ateneo Cultural Laboratory. Basta yun yung 2015 was in Puerto Princesa. So 21 days kami sa Puerto Princesa, nag-field work, nag-interview lang ako ng mga Chinese population sa Puerto Princesa. Siyempre gumawa ako ng paper about that. And research. Tapos, last sem ko for my coursework is Pangingibang Bayan / Bansa, mga kwentong OFW, ganyan. Sir Aris Atienza. And pagsasalin, Doc Mike Corosa. Again, hindi madali ang pagsasalin. Ang naming binasang sinuri ng mga teksto, mga theories, ganyan. Tapos yung masayang requirement doon is
pinasalin kami ng tula. So may isang session nagkantahan lang kami, translate from English to Filipino. Syempre kailangan mo i-consider ang rhymes, ang syllables, ganon. So ang naalala ko, Westlife ang aking translate. Actually memorize ko pa yung kanta, 2026 na. Tapos ayun, compare exam thesis. Tapos ito yung aking MA thesis, Good Dog ni Mabek Kausek. Yun, so ayun, tapos pandemic, ayun, 2015, 2016, tapos yun nga, nagturo na ako kaya nawalan na ako ng oras. Pero ginapang ang compre at syempre mas lalong ginapang ang MA thesis. So, nakagraduate batch 2021, tapos pandemic, via Zoom nga lang ang MA thesis defense ko. Pero, thankful pa rin sa karanasan, thankful pa rin na nakapagtapos ako ng aking MA sa Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila. Kaya love na love ko pa rin ang Kagawaran ng Filipino. Ang dami akong nakilalang mga kaibigan, ganyan. Syempre hanggang ngayon, nag-uusap pa rin kami. Ganon. Tapos, support system, especially support system, sobrang, gumagawa kami ng mga Google Docs para during class, nagtitake down notes kami. Sabay-sabay kami nagtitake down notes. Pwede naman, mababait talagang faculty. In-encourage talaga kayo na matuto, syempre. Pero very open, very heartwarming, very life-changing ng Kagawaran ng Filipino. Kaya kay 2026 na, laking pasasalamat ko pa rin sa Kagawaran ng Filipino, sa aking mga naging guro. At for sure, dadalhin ko to habang buhay. Kaya patuloy ko pa rin influence, ipagmamalaki na produkto or graduate ako ng Kagawaran ng Filipino. At sana, madami ang mag-enroll, madami ang mag-inquire, madami ang mas maging interesado pa sa panitikan ng Pilipinas, ganyan. Kasi hindi lang naman international publications ang magaganda. Why not give local authors a chance? Kasi madami din tayong matutuklasan tungkol sa kanila. Actually, yung background ko, that's my international bookshelves. Wait, pakita ko yung local bookshelves. Ayan, so umikot ako. Ito ang aking local bookshelves. Ayan, tapos actually, sa bookshelves na to, may isang section. Yan, is dedicated to Kagawaran ng Filipino. So, these are Dr. Edgar Samar books, Sir Derain, Sir Vimiapan, Ma'am Christine Belen, Sir Gary De Viles. So, actually, meron din, yun, Lola Basyang, Ma'am Christine Belen. Ayun, wait lang. Ayun, so kung may katanungan kayo about MA Life or Panitikang Filipino, MA in Panitikang Filipino, ganyan, pwede nyo akong i-chat or pwede kayo mag-inquire sa Kagawaran ng Filipino. Hanapin nyo si Kuya Alan De Vera, si Ma'am Rose Gatchalian, sila yung mga department secretary. Super duper bait. Friends ko din sila sa Facebook. Actually, madami akong friends na faculty sa social media. So, hanggang ngayon, di ba, nilalike, hina-heart ko yung mga post nila. Kasi nga, love na love ko ang Kagawaran ng Filipino. So, yun lang. Kagawaran ng Filipino is located matatagpuan sa 3rd floor, ikatlong palapag ng De La Costa Hall, School of Humanities sa Pamantasang Ateneo de Manila. Yun lang. So, katabi siya ng theology department ng De La Costa Hall. Based sa huling alam ko, kasi huling punta ko doon pre-pandemic pa. Pero hindi man siguro agad-agad magbabago yun. Yun lang. Maraming salamat. Inquire kayo, consider nyo, Filipino Lit. Okay.